parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. And then I found my last love ko. Di ba, muna na lang, ginosing na ako. Hindi mga ginali sa gabi lang. Kaya okay yan yung girl! Kaya kailangan na siya nakapagay! Hindi ko alam naman sila. Sabi nila, Kim, ay sorry. Buti nga sa inyo pa, alam mo sa akin, DM. Alam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? Anybody else from the cast? Experience nun? Ghosting? Wala? Ang magaling naman? Pa-perfect? Pa-relationship? Wala ka bang Venus? Wala na? Wala na siya. Dalawa na. Hindi siya. May paalam din daw siya. Mas magandang sila ko ba? Nawawala naman bigla si kanina sa set. Bumabalik ka ba? Bumabalik na lang. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya niyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something ngayon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear. Nega. Bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun, para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin talaga in general, siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Kung pwede lang mawala, tagalit. Pag ika nga sabi ni Kim, kailangan natin pagdaanan yan. Yes, because It's part of being human. yes, it's a growth. Correct. May maganda yung question, can we scroll it down? Ay yung kanina mo nalang kasama. Maganda yung tanong na yun parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, to love you. Sorry. Sa utang. Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Yun, sa love, sa utang. Diba? Ano ba? What else? Kanina, Will ba? What else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, ganyan. Sometimes you wanna be alone, para may me time ka na kasi. Mula kay Joel Madrazo ng The Ball, Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow. Stress ko siya. Anyways, ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Yes! Hindi naman lagi. Teka nga talaga. Pero tandem ng shoes. Yes! Kaya mo lang ba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Endorphins na rin yun kasi. Parang sa brain, di ba? Para mas functioning. How do you balance stress or fight stress? It's the same thing. Workout din. First thing I do in the morning is workout. Lagi kong sinestress na hindi ko lang natutunan. Okay pero balance din yung work at yung pahinga. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balance para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Minsan, iniisip natin na tapos na lahat, pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakaanap tayo ng mas mabubuting at mas maganda mga bagay na dumarating sa buhay natin. So,
So, it's not the end of the world. And there's always something to look forward to. So I just go through it, no? Kung heartbreak, sige, salty sadness, di ba? After nun, laban lang, ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Buenon of Kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na jowa ko. Walang comparison. Pero, ano nga may tanong? What do you think is the reason why people should not give up? On love. Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, i-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, parang sa ganito. Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay yung bukas, or malay nyo katabi lang. Hindi natin alam eh. Ang daming sinasabi ng love sa atin na pinaka-experience sa atin. And sila sa buhay din natin. No, like you. Nakita namin sa iyo. I mean, we all saw you go through heartbreak, pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love. Kasi kaya nga siya ginawa para experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko alam mga katrabaho ko to sa 18 years sa industry. Di ba parang kailan na yung pang 16th year na magiging artista. Kasi sabay na yung simula, diba? Mas matanda ka. O hindi o. Nabalog na sa Starstruck. Kasi pinapanood mo na ako. Actually, kumoto ako. Totoo. Wala nila. Mag-disappear na. Did you expect that you guys will be this close? Pero will you confirm first that you guys are close now? I would say yes. Okay. Okay. But I never did. I never expected me to... Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. Pero, ayun, never ko talaga in-expect. Kasi parang, after a while, parang iba na rin yung taak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na... Destiny! Thank you na lang bagsak. Kayong dalawa. Hindi talaga. Kasi hindi ko alam pa paano ko siya kakausapin eh. Kasi alam ko, hindi ako talaga. Malayo talaga eh. Nagpa-backtrack sa mind ko yung dynamics nyo, body language nyo nung linglang. Tapos, hindi, kasi nga nai-interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo, ilan pa. Pero ngayon, pasan, Naka-on? diba, nag-workout together. I just bought. Lusutan mo yan. Kasi pinagsamahan namin. Kasi experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag uma-arte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, you know, pero parang nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa class. Sana nakatuwa lang, Kim, nag-working manifestation ka. How work it?
Dahil pa sa promos, blok, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag ko kaya salita. Pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talagang sabi yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Oh, yes! Nagalan ko pa doon sa salon mo eh. Magpula ng buhok Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, next question is Cinema Bravo. Do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-usapan namin actually, kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila directly, Ate Loves, na you will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oh, wait! Kaya naman pala! Bakit wala pang naman sa set? Kasi paminsan medyo lumulukat na po yung praise ko. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutan pa ng brains yung mga happy sa set, no? So medyo madaling araw na po. Ayun! Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also, hey, Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year. Feeling ko, kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magka-translate yung relationship ng Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung mag-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting to look at. Saka, medyo malukot na kasi naman si Direk sa next movie niya, kasama ka lang kami. Na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong. Hindi lang yung problema nila, kundi pagsanin. So, maganda talaga. Dapat ko talaga may sequel number 2. Yes! Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, may mag-iintay tayo. Bakit ko naman na-hear ko that time. Ganda natin. Mag-iintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikilig yung mga kabataan. Hindi na kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Just for add ko, kasi kami dalawa ni Lovely magkasama kami, every time magkasama na kami, kinikilig sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang... Bakit? Explain mo nga sa akin. Kasi si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi minsan, kagaya sa best. Sorry guys, sorry mga team ko. So may eksena kami, nagaganon-ganon si Kuya, tapos tinignan kami ako. Sabi ko, yung pala yung personality niya, kapag tinitigan ka niya, meron, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from Matias na, hindi na lang ang dahil ka maritas niya, bawal magsalita, malin. Tinitigan ko silang dalawa, very fair sa mga kay ate, hindi makatagal pag nilitigan ko. In fairness sa mga kay Kuya, yung mata niya, says it all. may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakakabawa lang sa kanya. Wow, are you aware? Are you aware na gano'n? Ano yung kinakanta ni Wilma, kinakanta ni Lovely?
Sa eksena kasi nangyayari. So, syempre sa eksena, nangyayari mo talaga yung kung kanino ka nalilinya. Totoo yung sinasabi nila Kim, hindi Wilma, pag tumititig si Pao, nangubusap. Hindi na siya magsalita, pero parang May nasabi na. pinakahiwanin yung mga eyes. Ano ba pinapahiwatin? Wala, syempre sa eksena namin, parang feeling ko yun yung charm niya as a person, na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gusto dumaldal. Expressive. Expressive. Pagiging mata. Okay. Don, ang certified Kim Pao, si Don Sardino, mamaya matatanong siya. Pero tawagin ko muna itong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, direct ko siguro? Sino ba nakaisip doon lagi nun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yun hanggang sa... Pero hindi ba nag-bargain na, pwede mo magpalitan kung salita. Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya TV bopper Okay. or 20s. Hindi or... conservative siya. Conservative siya. Kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya. Kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin, pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun. So, pinasok ko na yung sarili ko. Hey, Sari po. At iba yung character niyo. Hindi talaga siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Totoo. Nalito na rin ako kasi yung gimmick talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para ibigat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Wala. Oo. Siguro parang sa global sacrifice siya, ginawa ko yun. Tingin ko sa personality ko, gagawin ko. Ayaw kong ipag-hate sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa akin. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! But anyway, since kilig ang pinag-uusapan, for Paolo and Kim, kailan kayo, lagi ko na tinatanong, pero kailan kayo huling hiniling sa isa't isa and bakit? Anong scenario? Yung totoo, hindi sa eksena sa kilig. Kinilig. Yes. Hindi niya ako tinapay kanina. Yes! Mahina si ate ko. Mahina nila lang. Pero dinala niya ako pa sa lupo. Pantoka. After showtime. From... Wag na. Speak up kasi ako. Yung nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, wala akong binibigyan. Yun lang. Ayun, at least, hindi sa ihi-kinig. I mean, si Kim yung personality niya, imagine, kasalubong lang talaga. Kinikilig. Ikaw naman pa. Sa Hindi naman ba sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Ewan ko kung siguro pag nakikita ko
ako sa baonan ni Kim na, ano, na may gulay. So, ang tawag ko. Ilig siya na sa cook na. Yes, sabi. Hindi, malaking bagay. Because di ba parang naisip lagi ni Kim si Pao na Just ng tao. Just tao. talagang part na ng buhay nila sa isa. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Dioquino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo Salinla in What's Wrong with Secretary Kim. What's the new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Din lang, sobrang serious na, hindi siya makausap no, What's Wrong with Secretary Kim. Naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo isang Paolo at me. Yeah. Kasi very dedicated siya, so nahihiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, ano, man, iisa lang atake ko. So, iba ko lang din. Mas napupush ka to be a better actor kapag kayo. Hindi ka na acting ka rin, ha? Tayo, lulul tayo sa isang party. Adjust lahat, no? Grabe. Movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kung katrabaho lagi yung mga ladies. Sa series or sa movie. Sa pagkakaalala mo. Pero yung parang ngayon na natulong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Tapos yung acting na yung ulam niya, may gulay na. So, parang hindi siya nakakasawang katrabaho. 10 years! Sometimes it's like management's decision when they offer you projects, they say to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Is there something special why it's always Kim? Maraming basta hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with big star rin. Tapos yun. Siguro. Siguro naman yan. Hindi siya katrabaho. Exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko sa chat ulit. Tapos, yun ni Brian. So, medyo exciting siya. Na-excite rin ako. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chu. Recently, may na-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Ano report ko sa TV pa? With Paolo. Headline bukas, yung broadcast. Miss Wilma. Hindi, maling show yun. Yung sinabi mo ngayon. Oo, maling show yun. Pero okay lang. Anong masasabi mo dito? May show ba yun? Yes, pero love Collab yun na kasi ngayon yung collab. Siyempre kay MJ tayo. O ano naman masasabi mo doon na binuking ni Wilma at hint? Buti pa siya alam niya. Wilma doesn't give hints. Ayo. Okay. Anong headline? Wilma doesn't give hints.
doesn't give in. So, yun ko to. Doesn't sell. Doesn't yan, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako sinabi yung gumawa ng GC. Ay, tayo chicks ni Otis. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update sa Kim sa akin. Ano sabihin mo? Kami na! Wala pa kasing GC. Wala akong GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Nag-learn na lang ako. Okay, next question. Pero MJ, may Yung pinabasa ko kasi ang ganda na itong next question. Ang ganda. Wala kay Chad na Manila feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino, sa cast. Meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children's beautiful. So, minsan, pag feeling mo ginag-ghosting ka, nasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So, nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as